Senior Citizens Tips, time for information and public service. Alamin paano magiging ligtas ang mga nakatatanda sa panahon ng disasters and emergencies at bakit mahalagang sila ay naisasama at nakukonsulta sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang mga opinyon sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa senior citizens. Makibahagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat isa sa mga usapin tungkol sa nakatatanda. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Lunes sa ganap na 2:30 hanggang 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayan na ito ay inihahatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa HelpAge Deutschland, Action Deutschland HIP o ADH at the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development o BMC. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. Ayun, magandang hapon mga ka-seniors. Medyo konting paumanhin po at nagkaroon tayo ng technical problem kanina habang niloload ang ating opening issue, no? At sana ay hindi tayo tamaan ng problema sa internet at mukhang makulimlim ang panahon ngayon, no? Alam nyo naman dito sa Pilipinas, pag kumulimlim ang panahon at biglang umulan, yung ating internet services ay hindi na maaasahan. So ngayong hapon, napakahalaga ng ating pag-uusapan, no? At mapalad tayo dahil meron tayong kapanayam ngayon na isang eksperto tungkol sa usapin na ito, no? At ating pag-uusapan yung tinatawag na aktibo, malusog at produktibong pagtanda. Dito sa ating Senior Citizens Time for Information and Public Service. Of course, tayo ngayon ay nasa ika-6 na episode nitong taong 2023. At muli ay sa pakikipagtulungan ng COSE at ng United Bayanihan Foundation, kasama natin si Dr. Jose Paulo de Castro ng Ospital ng Maynila upang ating kapanayam at pag-usapan ang usapin ng aktibo, malusog at produktibong pagtanda. Sana ay marating nito ng lahat ng lolo at lola, no? So magandang hapon, Doc Paulo. Pwede ho bang magpakilala kayo? Pwede ho bang magpakilala kayo ng mas malalim? Apo. Tama po, Kapuroy. Ako po ay geriatrician, no? Ang linya po natin ay sa mga senior citizens. So ako po ay affiliated with Hospital ng Maynila and I'm also a volunteer doctor for United Bayanihan Foundation. Na ang advocacy namin is senior health, no? Taking care of the seniors in their retirement years. Yan. Of course, alam ko napaka-interesting nitong topic na ito at alam kong maraming seniors, lahat tayo kung maari lamang ay gusto nating umabot sa hinog na pagkatanda, no? At ngayon ay dahil nga meron ng pabuya yung kanilang tinatawag na centenarian law, marami na ngayon ang nag-aambisyon na sana'y umabot sa 100 years and over, no? At natutuwa ako dahil alam mo, Doc Paulo, nitong Biyernes ay may binili akong libro, no? At binasa ko ito sa loob ng 2 araw, itong Ikigai, no? Isang Japanese Japanese term na kung saan ay inaaral nila kung bakit sa maraming lugar sa Japan ay maraming tao ang umaabot ng mahigit 100, no? At yung isang isla doon, yung Okinawa, maniniwala ba kayong 520 out of 100,000 ang umaabot ng 100 years old, no? At yun ay ngayon inaambisyon ko nang marating yun at inaaral kong mabuti kung ano yung tinuro nila. Siguro yan ang pag-uusapan natin ngayon, Sir Paulo, no? So bilang doktor, of course, alam ko kokonti kayong by the way, kailangan natin magpasalamat kay Doc Paulo, no? Kasi ilan lamang po ang mga doktor na nagpapakadalubhasa tungkol sa pag-aaral sa sa issue ng pagtanda, no? At si Dr. Paulo ay isa sa mga bayani natin, no? Tayong mga seniors, we should consider them our heroes, no? So, Doc, siguro bago tayo pumalaot, pwede ba ikwento nyo ano yung pagiging geriatrician? Ano ibig sabihin nun? Okay, geriatrician po, Kapuroy, is a specialty in medicine
that caters to senior citizen, no? So ang forte po natin is magpag-alaga, no? Magpagaling ng mga senior citizen, no? Kakbay ng ibang-ibang specialty din ng medisina, kagaya ng mga espesyalista natin sa internal medicine, kasi alam natin pag senior citizen, Kapuroy, medyo marami silang sakit. Ayan, so usually ang approach namin is also team effort. So multi-specialty approach, no? Kanina nabanggit mo, Kapuroy, yung longevity, no, yung pagiging centenarian, sa how we wish na lahat po tayo ay mahaba ang buhay. Ibanggitin lang natin na hindi lang dahil dun sa pabuya, no, na ibibigay, kundi gusto natin humaba ang buhay. Of course. Pero kailangan active tayo, kasi maaring abutin natin yung ganung age, Kapuroy, pero mahina naman tayo alagain. Ayaw din natin ng ganon. So gusto natin we age gracefully, we age practicing yung active lifestyle or yung healthy aging. So yun po ang pag-uusapan natin. Yun, oo. Alam mo, mahalaga yun, no? Kasi marami akong naging kamag-anak na, kasi yung lahi namin, Doc Paulo, lahi rin ng mahaba ang buhay. Ang nanay ko ay 89 nung mamatay, ang tatay ko ay 88. Yung lolo ko ay 87, no? Pero yung tatay ko namatay na malakas ang katawan, no? Nagkaroon lang siya ng infeksyon kaya siya namatay. Yung nanay ko ganun din, very active din siya at medyo tinamaan lang siya ng cancer nung tumanda siya kaya siya namatay, pero very healthy yung kanyang buhay. Pero yung lolo ko, doon ko nakita na natatakot akong tumanda kasi hirap na siyang bumangon, humahawak na siya sa tali para lang bumangon sa kama. Ayoko naman ng ganung klaseng pagtanda, no? So mahalaga yung sinasabi niyo, Doc, no? Active and healthy aging. So mga kasama, mga kasenyor, yung mga tagapakinig nood natin ngayon, kung may mga tanong kayo, mga ideya, mga suggestion, wag ho kayong mag-atubiling sumama sa diskusyon at pag-uusap namin ni Doc Paulo. Paumanhin ngayon at wala si Nanay Salve, mangyari ay tinamaan din siya ng unhealthy aging, no? Medyo na-strain yata yung isang bahagi ng katawan ni Nanay Salve kaya hindi natin siya kasama ngayon. So Doc, ano ba ang ibig sabihin talaga ng tinatawag na healthy aging? Paano mo sinasabing healthy aging ang isang matanda kung ito ay ating titingnan? Okay, magandang pasimula yun, Kapuroy, no? So pag pinag-usapan natin ng healthy aging or successful aging, ito hindi lang po yung walang sakit yung matanda. Ang importante dito po, kasi when we talk of health, marami pong aspeto, Kapuroy, no? We have physical health, we have mental health, we have emotional health, even financial health kasama dito, no? So very important po sa isang senior na gustong mag-practice or ma-achieve yung healthy lifestyle is mapanatili yung independence. Nabanggit mo, Kapuroy, no? Ayaw natin ng nagkakaedad pero alagain tayo or pabigat tayo sa pamilya. So we want to stay active, no? Meaning kaya natin gawin yung pang-araw-araw na activities of daily living. Kung tawagin natin, Kapuroy, kaya mo magbihis mag-isa, kumain mag-isa, kaya mo pang maligo mag-isa. Yung hindi ka dependent sa ibang tao. Hindi ka alagain. Yes, tama. Independent pa rin talaga. Marunong kang lumabas ng bahay, kaya mong bumalik ng bahay pag lumabas ka, kaya mong magkwenta ng pera kung tama yung sukli. No? So maraming aspeto, Kapuroy, no? Pati yung yung emotional health. Ibig sabihin, ayun. Hindi ka masyadong madamdamin, hindi ka yung tulog mo maayos kasi yung ibang mga senior, Kapuroy, hirap sila makatulog. May ibang mga pasyente naman na senior, may mga problems with mental health. So dito po may mga depression. Yes, tama, Kapuroy, no? Depression, nervyos, anxiety. Yan yung hindi magkakatulog, nabanggit nga natin. So yun yung mga natin, no? Mga senyales na maaring hindi talaga healthy aging ang nangyayari sa sa senior citizen kung merong mga ganitong mga problema. So kailangan tayo natin, no? I-handle natin to, maisangguni sa doktor para malapatan ng tamang tamang solusyon
no? Iyon. So ang ibig mo sabihin, Doc, ay dapat yung kondisyon ng isang senior na healthy aging ay holistic, no? Correct, Mentally kompleto fit, po. physically fit, spiritually, emotionally, pati Financially. sabi mo pati financially, no? Aba, importante yung financially. Pag walang laman ng bulsa mo, hindi ka na Panginoon sa mga kamag-anak mo. Tama po yan. Kaya importante din alagain ka Kapuroy, na. sa mga senior or yung malapit na mag-senior, we prepare for those times na hindi tayo magdi-depend totally sa mga anak, sa mga kamag-anak. So hangga't maaari, kung kaya nating makapag-ipon sa pagdating ng retiro, para pag meron tayong mga emergency nga kung tawagin, meron tayong mabubunot. Yun. Of course, anyway, pag-uusapan natin mamaya naman, meron din naman mga programa ang government for the seniors. Okay. Alam mo yung sa grupo namin sa Seniors for Seniors Association Inc., isa sa mga issue namin yung financial literacy, no? Pinag-uusapan namin 'yan at sa kasalukuyan may kasama kaming gumagawa ng module tungkol diyan para ituro sa mga ka-seniors. Pero saan ba tayo magsisimula? Ang dami nating issue, no? Pero siguro simulan natin sa simula. Sa physical health attributes muna tayo. Ano ba ang mahalagang maintindihan natin sa aging physically? Okay. Tama, maganda yung tanong, Kapuroy. No? Importante alam natin, no, na part of aging, pag nagkakaedad, tuwing nagbe-birthday tayo, may mga physical changes. No? Diyan na lumalabas yung pangihina, pagkakaroon ng pagkakaroon ng puting buhok, paglalabo ng mata, panghina ng pandinig. Minsan madali na silang mahapo, Kapuroy, no? Sama-sama, minsan pati yung panlasa hindi na ganoon ka sharp kumpara nung bata. So minsan nagkakaroon din ng problema sa dental health, no? So minsan yung mga senior citizen hirap na silang umuya, no? Kaya kailangan maayos yung nila ngipin or kailangan sukatan ng pustiso. So lahat po 'yon is contributory to physical health, no? Kasi pag poor yung eating habits natin, affected po talaga yung health. So kasama rin dito, Kapuroy, yung tinatawag nating na preventive maintenance. No, kung ang mga sasakyan natin mine-maintain natin, mas lalo po yung katawan natin. So dito po mapasok yung holistic approach, no? Pagpapa-check up sa mga doktor regularly, no? Pagpupunta para makuha yung mga timbang, makuha yung mga vital signs po. Kung may mga problema, may mga sakit, kailangan ma-address ng maaga bago lumala. Kasi minsan yun ang problema sa ibang senior, no? Hindi nila binabaliwala nila yung mga nararamdaman nila. So pupunta na lang sa doktor pag medyo malala na. So kaya kailangan meron tayong regular check-up taon-taon. Yan ba yung tinatawag nilang executive check-up? Executive po pag sa mayayaman. Yun po ang term sa mga mayayaman na pag sa mga mahihirap na tulad ko, anong tawag? Regular check-up lang tayo. Regular check-up lang. Yung executive, medyo yon sa mga... Oh. No, kidding aside, pag sinabi po kasi executive, may connotation na sa mga private hospital, no, na medyo mas extensive at mas magastos, no? Pero hindi naman kailangan maging magastos ang check-up, Kapuroy, no? They can go to their health centers, no? Mga health center po, libre po doon, or sa mga government hospitals, libre po doon, para po ma-examine kayo ng maaga, yung mga senior citizen, ma-screen natin ng maaga kung may mga early signs ng mga sakit para maagapan po, rather than dadating kayo, andyan na yung mga komplikasyon. Kasi pag andyan na po yung mga komplikasyon, mas mahirap na po siyang gamutin. Oo. Alam mo, mahalaga yung regular check-up, Doc, no? Pero sana itong ating pamahalaan, sana itong ating PhilHealth, no? Na inubos yung pera nung panahon ng COVID, sana magbigay ng programa na magkaroon ng regular physical check-up ang mga seniors. Di ba, wag niyo na kaming bigyan ng 1 million, hindi na namin kailangan yun. Pag-aawayan lang yun ng mga kamag-anak namin. Wag niyo na kaming bigyan ng 100,000. Bigyan niyo na lang kami ng physical check-up, regular physical check-up, at least once a year na libre, di ho ba? Ano tingin mo, Doc? Dapat sana yun na lang ibigay kaysa dyan sa lintik na 1 million na yan, papogi ng mga politika eh. Oo, at tama po sa Kapuroy, no? Magandang question 'yan, no? Minsan wag na nating hintayin magkaroon pa ng mga malalang sakit or komplikasyon ng matanda, no? Habang maaga,
kung pwedeng i-subsidize ng gobyerno or kung maaari nga kung ilibre na nila yung mga yung mga ano po common na screening test no para sa mga senior citizen para ma-detect ng maaga at nang sa gayon mabigyan na ng lunas habang maaga. So I think the DOH and PhilHealth will have to look into this po. Tingin ko Doc, hindi naman gaano kamahal yan kasi mangyari meron akong health card, no? Pero nung minsan ay hindi ko talaga nadala yung health card ko, kailangan ko nang magpa-check up, magpa-blood test, yung complete blood test at saka mga iba't ibang test. Tinatamad na kong uwi, tinatamad na kong mag-fasting na ulit, nakapag-fasting na ako. So sabi ko, sugalan ko na lang ito kaysa uuwi pa ako, hanapin ko pa yung health card ko, ganun-ganun. Inaabot ako ng mahigit 7,000. Pero ito ay sa isang pribadong hospital, no? Iniisip ko, kung sa isang public hospital siguro, mga municipal health center or provincial health center, hindi naman siguro aabutin ng 7,000. At doon ko napag-isip-isip, sabi ko, kung itong ginawa sa akin, complete blood test, urinalysis, mga sugar, potassium, mga iba't ibang test, kung ibigay na lang sana ito ng libre o sabihin na nating mura, baka kayang isubsidize ito ng national government, no? Para yung masubaybayan natin yung sakit ng mga tumatanda ng katulad ko, no? Kasi ako kailangan ko magpatingin, ang payo sa akin ng doktor every 6 months nagpapa-blood test ako, no? So tinitingnan yung sugar, tinitingnan yung cholesterol, potassium, yung uric acid at mga iba't iba pa, SGBT, yung mga maraming indicators yun Apo, tama ka po Roy, no? Yeah, oo. Ang tawag po doon blood chemistry, no? Para blood chemistry, oo. Ma-check po lahat ng mga natin, internal organs kung gumagana ng maayos. Oo. At saka yun ang kagandahan noon kasi pagka may napansin silang high or low, kasi nung una akala ko high lang ang masama Masama rin pala yung low. No? Tama, so, opo. Kung may makita silang high nasa or normal low values po dapat. Doon sa normal range, binibigyan ka na kaagad nila ng gamot. No? At hindi naman lahat ng gamot kasi maraming senior natatakot bumili ng gamot kasi baka daw lifetime na wala silang pagsustento. Pero yung mga ibang gamot mga 2 weeks lang ganun, 1 week, 2 weeks para maayos tapos babalik ka ulit at titingnan kung bumalik na ulit hindi naman pala kailangan habang buhay, no? So mahalaga 'yon na magkaroon tayo ng annual check-up, no? At hindi naman kailangan sa private hospital magpunta. At kung may mga anak kayong may trabaho, isama na nila kayo sa kanilang mga medical card, no? Opo, as dependents, opo. As dependent. Ako'y mapalad yung 2 kong anak, kasama na ako sa kanilang health card. So, ako'y nagpapasalamat, no? Nakakabawi-bawi na ako sa mga anak ko. Sana all, no? Pero maski ganun pa man, sana yung mga local government units magkaroon ng programa para sa mga seniors. Ako mas gusto ko pa yung kaysa doon sa 100,000 at saka 1 million na yun na pampapogi lang na hindi naman pala totoo, no? Gawin na nating totoo itong annual check-up. Ano pa Doc? Ano pa? Okay, no, kanina napag-usapan natin yung physical health. Importante rin Kapuroy yung tinatawag na mental health. No, kasi nga ayaw nating na yung matatanda na pipirmis lang sa bahay, laging nag-iisip, malungkot, nabubuhay sa takot. So ayaw natin ng gano'n, no? So importante rin is to keep their mental health intact, no? Yun. So paano nagagawa 'yon? So importante kasi dito yung paano yung thought process kung paano mag-isip yung senior, no? So kailangan po may alalay po ng pamilya, ng mga mahal sa buhay, kaibigan. Importante po yung pagkakaroon ng sense of fulfillment or sense of purpose na pag-usapan natin kanina, Kapuroy, no? Importante talaga pag nagigising sa umaga yung attitude of gratitude, no? Hindi yung sa umaga pa lang negatibo na kaagad ang paningin sa buhay ba? Kailangan positibo tayo hangga't maaari, no? Yun counting our blessings kung tawagin.
Yan ay mahalaga yan na Paulo, no? Paulo tuloy. Doc Paulo, mahalaga yan. Kasi alam mo, marami akong mga kaedaran na nag-retire na. Sabi ko sa kanila, bakit kayo nag-retire? Pagod na raw sila sa pagtatrabaho. Sabi ko, anong ginagawa niyo sa pagka wala na kayo ginagawa? Yun, yung mga iba, walang ginagawa talaga. Maghapon nakaupo sa harap ng TV. Yung iba, natutong magsugal. Yung iba, natutong mag-inom. Pero dapat pag nagre-retire ka, ako pagkakaintindi ko, pag magre-retire ako dito sa trabaho kung may sweldo ako, pero hindi ako magre-retire na wala na akong gagawin. Tama yan, Kapuroy, no? Very important 'yon, no? Maintaining yung social activities. Kasi importante 'yon, no? To keep our physical and mental health na intact. Kailangan pa rin, hindi yung mapipirmis ka sa bahay, mauubos yung oras mo kakapanood, kakaisip, no? Katutulog, kasi pag ganoon, what our mind thinks, the body will follow. So kaya nga importante when we have when we retire, we keep going, no? Tama ka, no? Kapuroy, no? Hindi ko retirado ka sa trabaho, wala ka nang gagawin sa bahay. So pwede ka mag-volunteer sa sa simbahan. Pwede ka mag-volunteer sa barangay. So maraming mag-volunteer kang mag-organisa ng kapwa mo, senyor. At marami tayong pwedeng gagawin. Maraming pwedeng magawa, no? Yung dagdag natin, Kapuroy, yung iba they do apostolate. Taga-alaga ng apo. Yan ngayon ang ginagawa namin ng misis ko pag umaga, taga-alaga kami ng apo, no? Which is not bad, no? Importante din kasi yun, kasi marami tayong natututunan sa mga bata. Actually, share ko lang, no? Kababasa ko lang nitong librong tungkol sa mga septuagenarian, octogenarian at saka mga centenarian na mga Hapon, no? Yung mga taga Okinawa, Japan, na kung saan ay umaabot sila hanggang 120 years, no? At meron silang prinsipyo na sinusunod. Kung tawagin nila ay ikigai, no? Ikigai. Ang ibig palang sabihin ng ikigai ay nagkakaroon ka ng sense of purpose. Sense of purpose para mabuhay. Para paggising mo tuwing umaga, meron kang purpose na bakit ka nagigising, at bakit ka nabubuhay, no? Mahalagang sa mental health ng tao, magkaroon tayo ng ganun, no? Na ano ang aking purpose sa buhay ko. Kailangan yun, no? So ako, tama yan, Kapuroy. Ako iniisip ko yan kasi ngayon ako ay 63 years old na pero hindi pa ako nagre-retire. Ang lagi kong tanong sa sarili ko, pag tumigil ako magtrabaho, ano na ang aking gagawin? Saan ako pupunta? Kasi ako hindi ako sanay na nakaupo lang na walang ginagawa. Actually, pag wala nga akong iniisip kung ano-anong katarantaduhan ng naiisip ko So, kailangan meron tayong purpose. At yung sinasabi mo mental health, mahalaga yan, no? At maraming pwedeng pagtuunan ng pansin. Gaya ng sinabi mo, pwede mong pagtuunan ng pansin yung apo mo. Pwede mong pagtuunan ng pansin ang paggagarden. Maraming nakatatanda, naggagarden, no? At pwede mong pagtuunan ng iyong komunidad, katulad ng sinabi mo kanina, no? Pwede kang sumama sa United Bayanihan Foundation kung qualified ka. Yan. So, ayun, mahalaga 'yon, mental health, no? At marami na ngayon, Paulo, hindi lang mga senior ang nagkakaroon ng depression, mga batang-bata pa. Wala silang sense of purpose sa buhay. Kaya sila nagkakaroon ng depression. Lalo nang pumasok po yung COVID, no? Marami talaga tayong maraming naapektuhan mentally nitong pandemya na to, no? So kailangan talaga we address the problem with mental health, hindi lang sa senior kundi even sa sa mga kabataan. Ayun. So mahalaga mental health So physical health, kailangan ay healthy tayo. Pero exercise pala, Kapuroy, pag-usapan natin exercise, no? Oo nga, so, yun nga sana ibabalik ko sa iyo, no? So kasama health, ng physical health ay yung exercise. Kasama niyan yung pag sinabi pong lifestyle modification, po yung tamang pagkain at saka yung pagiging active. So sa mga senior citizen po, ini-encourage natin sila yung kumain ng maraming
fibers, gulay at prutas. Bakit kanyo? Para po hindi tayo na titibi or nako-constipate. Alam natin ang waste products o dumi, pag hindi natin na ilalabas regularly, masama po sa katawan. Kaya nga po, di ba, iba po ang pakiramdam natin pag hindi tayo nadudumi ng regular. Oo. Dahil po yung waste products po hindi ho dapat naiiwan ng matagal sa katawan natin. So para po maiwasan yung pagkakaroon ng constipation or pagiging tibi, importante po kumain maraming gulay, prutas, madadahon na green leafy vegetables, papaya, pinya. So iba-ibang uri ng kamote, prutas, kamote, kangkong, yan mga green leafy vegetables. Sunod po dito, Kapuroy, yung tubig. Ito isang malaking problema to sa mga senior, no? Alam mo Doc Paulo, no? Yung tatay ko dati pinapaalalahanan namin na uminom ng tubig palagi. Kasi ang kailangan pala natin at least mga 2 liters per day na tubig sa katawan. So the normal po na Kapuroy dapat 2 liters, no? Although may mga sakit po na minsan nililimit natin yung fluid intake. Halimbawa, yung may mga congestive heart failure, yung mga may manas. So pag ganun po, pero generally tama po kayo, Kapuroy, at least 8 glasses of water or 2 liters of water per day, no? So, ako minomonitor ko na yan eh. Meron akong inuman na 1 liter. Kailangan nakakadalawang beses ako noon. Bukod pa yung kape at saka tsaa na iniinom ko. So mahalaga yung tubig. Yung mga pagkain, yan ang isang malaking problema natin kasi habang tumatanda tayo, yung ating metabolism ay bumabagal. Tama diba? Po. So kaya kailangan ay again yung binabasa ko nung weekend, ang prinsipyo ng mga taga-Okinawa pala ay kumakain sila pero hanggang 80% lang sila mabubusog. Hindi dapat sila busog na busog pag kumain. Kasi yung nai-stress din pala yung katawan natin sa pagda-digest ng pagkain, no? So lalo na pala kung karne ang kinakain mo. Tama po yung sinabi nyo, kaya hindi dapat nagpapakabusog 100%. Ang purpose po ng pagkain natin is hindi po para maging bundat o para maging busog na busog. 80% lang po na pakiramdam nyo busog ka na, hinto na po tayo. Dahil yun nga po, nahihirapan po mag-digest ang ating pantunaw. So pag ganyan, diyan na po mapasok yung mga sakit na na yun nga sinabi natin, yung dyspepsia, indigestion. Minsan po nagkakaroon po ng mga pagbabago sa tiyan, pwedeng mag-trigger po ng hyperacidity or tinatawag na gastroesophageal reflux disease. So mga iba't ibang sakit. Ay, naku, meron ako niyan dati. Opo. Nagkaroon ako ng esophagitis. Opo, yung Kapuroy, yung natin, yung dapat hindi tayo kumakain ng mabilisan. Minsan tayo hinahabol, no? Hindi naman tayo mga military. Minsan kumakain tayo ng mabilisan. So hindi dapat ganon. So kailangan pag kumakain tayo, relax po sa yung maaliwalas po. Hindi po yung nagmamadali dahil talagang maapektuhan po yung yung pantunaw natin. At saka yan palang pagkain ay parang exercise din yan sa ating mga panga. Pagka nginunguya natin ng gusto yung pagkain at hindi natin minamabilis, magandang exercise din pala yung pagkain ng maayos, yung panguya ng pagkain. Opo, tama yan, Kapuroy. Ang sinasuggest nga po is dapat daw i-chew natin yung pagkain natin bago lunukin at least 20 to 25 times. Yun. Mastication. Kasi nakakalimutan natin para tayong mauubusan, pagkakain. Hindi naninunguya, dire-diretso na. Kaya yung iba nabibilaukan. Oo, pero alam mo, din yan, indigestion. Doc Paulo, kasama rin yan sa lifestyle kasi nga yung mga karamihan sa atin, mga nagtatrabaho, lalong-lalo yung mga senior na nagtatrabaho pa, sa napaka-inefficient ng ating traffic system at ang ating mass transport, kailangan natin nagmamadali para hindi matraffic. O kailangan natin magmadali para makaabot para hindi malate. Maraming kontra sa sistema natin na hindi nakakatulong sa physical at mental health ng mga Pilipino. Siguro pag ganun, Kapuroy, kung yun ang natin is kung ang problema natin o issue natin is yung oras. Siguro ang suggestion natin diyan is pwede silang magbaon ng mga
mga biskwit o tinapay na para pag nagutom sila sa daan, pero silang nasusubo. So hindi rin kasi maganda yung tinitiis yung gutom. Oo. No? So kailangan po, kung ang suggestion ko diyan Kapuro, yung mga taong naiipit sa traffic at medyo walang oras kumain ng maayos sa bahay, so pwede sila magbaon ng biskwit, maliit na tinapay, yan, or saging, no? Pwede nilang kainin on the way habang naiipit sa traffic. Ayun. Pero yung iba ginagawa nila pagdating na sa opisina saka na sila kumakain, no? Lalo na yung mga maluluwag ang kanilang mga pinagtatrabahuhan, no? Doon na sila kumakain. O yung namang issue na po 'yon, Kapuro, importante din yung choices natin, no? Importante yung kung meron tayong choice na healthy food as opposed sa mga fast food, doon po tayo sa healthy options kaysa sa yung mga fast food po na medyo mataas po ang trans fat or yung bad cholesterol, no? So mas mainam pa rin po kung meron tayong choice, doon piliin po natin yung mga healthy na pagkain. Iyon. Alam mo, again, balik ko lang dun sa binasa ko nung weekend, Etong mga taga-Okinawa pala, meron silang 15 pagkain na dapat lagi nilang kinakain. Etong mga ito, available naman sa Pilipinas, no? Yung unang-una rito, yung tofu. Lagi naman tayo may tofu, di ba? May tokwa tayo. Tapos miso. Tapos tuna. Carrots. Ito, marami nito sa Pilipinas, pero maraming Pilipino hindi kumakain ito. Ampalaya. Lagi pala nilang kinakain yung ampalaya. Tapos yung seaweeds, marami rin tayong seaweeds. Repolyo. Tapos sibuyas. Etong soy and bean sprouts, lagi naman din natin kinakain ito, no? Etong cucumber, soybeans, sweet potato, pepper, at saka jasmine tea. Yan ang laging kasama sa pagkain nila, 15 lang yan. Tingin ko available naman yan lahat sa Pilipinas. So ako iniisip ko ngayon, papalitan ko na yung aking diet, gagayahin ko yung mga taga-Okinawa. Baka sakaling makatanggap ako ng 1 million pagka nag-101 ako. No? Maganda. Pero sana, katulad ng sinabi mo. Yan, Kapuroy, no? Yung mga sinabi mo, mga selection ng pagkain. Very healthy po, no? Very practical and very healthy. Saka hindi po siya mamahalin, no? Oo, puro mura nga. Sabi ko, puro mura itong pagkain na to, importante lang talaga yung disiplina, Kapuroy, no? The discipline na sa ating sarili, no, to discipline ourselves to take these options, no, healthy options kung tawagan, healthy food choices. Syempre, pero sabi naman nila, Kapuro, idagdag pala natin yung mga yung mga bisyo, no? Kailangan pag senior citizen, wala na yung mga masasamang bisyo natin sa alak, sigarilyo. You were saying po, Kapuro, ano po 'yun? Yun nga yung kasi hindi naman nila totally ini-eliminate yung yung karne at saka yung pag-inom. Actually, dun sa isang grupo ng mga lugar na maraming seniors dun sa Italy, 2 glasses of wine pa nga every day. Basta wag ka lang malalasing. Wine kasi is good for the heart po. Etong mga Hapon pala, twice a week pwede naman kumain ng karne ng twice a week. So hindi masama. And then thrice a week, isda. So hindi naman tayo hindi naman sila nagsasuggest na maging vegetarian, tama, Kapuroy, no? Banggitin lang natin, Kapuroy, pinag-usapan natin yung karne, no? Yung misconception na hindi dapat magkarne, no? Na katunayan kailangan natin ng karne. Kasi po ang karne po is rich in protein. Ang protina po ang nagbibigay ng lakas sa ating muscle. So kung mapapansin niyo yung mga senior citizen, yung mga muscle sa mga braso, sa mga paa medyo malambot na, saka lumiliit at saka medyo flabby, no? Malambot at flabby. Ang tawag po natin diyan, Kapuroy, sa medical term, sarcopenia, no? Or yung pagliit ng mga muscle sa mga senior citizen. So ang isang problema diyan, kakulangan sa protina. So ang protina po hindi lang sa karne nakukuha, sa gatas, sa itlog. Sa tokwa, nabanggit mo. Alam mo, Doc Paulo, mahalaga yung sinasabi mo, kasi ngayon sa grupo namin sa Seniors for Seniors at saka marami akong seniors group na kinasasalihan sa mga iba't ibang Facebook group at saka chat group.
usong-uso ngayon yung yung intermittent fasting. At Okay. ang kinatatakutan ko diyan baka hindi nila inaaral ng mabuti na may mga recommended calories na dapat nilang i-maintain katulad ng calories sa protein, no? Tama. Baka mamaya puro gulay ang kinakain nila. Masama rin na mawawalan ka ng protein at saka cholesterol. Tama, Kapuroy, no? Importante 'yon, no? Saka mind you, yung intermittent fasting hindi siya pwede sa mga taong may sakit, halimbawa yung may diabetes. No, dahil po yung sugar baka sumobrang baba. So importante dito bago ka mag-intermittent fasting, lalong-lalo na yung mga senior, kukuha muna kayo ng medical clearance sa inyong mga doktor. Dahil hindi po lahat ng lahat nag-intermittent fasting will benefit from it, no? Usually ang nag-intermittent fasting, Kapuro, yung mga gustong mag-lose ng weight. Yan, no? Or for some people, for for religious purposes, no? Pero most of the time is to lose weight. Ayun. So importante magpa-clearance muna, no, before yung mga seniors bago mag-try nitong mga tinatawag nating fad diets. Ako sinubukan ko mag-intermittent fasting, hindi naman ako nag-lose ng weight. Almost 1 month ako nag-intermittent fasting, hindi naman ako nag-lose ng weight. Pareho lang yung weight ko. Iba-iba pero po kasi ang isang maganda lang, lahat ng mga blood test ko pumasa. That's good po. Pero meron isang blood test ko na bumaba ang good cholesterol ko. Oo. Kaya nga po importante talaga magpapa-clearance muna po, no, para meron tayong sapat na advice para hindi nagkakaroon ng mga negative effect itong mga special diet kung tawagin natin. So ang isang magandang issue dito na lumalabas sa pag-uusap natin, Doc Paulo, no, siguro kailangan din ng mga senior kumonsulta sa mga nutritionist, no? Kasi mahalaga na alam natin yung kinakain natin, yung calorific intake kung tinatawag, no? Mahalagang naiintindihan natin yun. Ako medyo bentahe ako kasi nung nag-aral ako ng college, kumuha ako ng subject na community nutrition at saka human nutrition, kaya naiintindihan ko. Pero yung mga tao na basta-basta na lang pumapasok dyan sa intermittent fasting na hindi nila naiintindihan yung mga bagay-bagay, delikado po yan. Tama, no? Tama, Kapuroy. May mga po yan, no, negative health effects din, no, pag hindi natin na isang guni ng maayos sa doktor saka sa nutritionist. So, siguro lipat naman tayo ng ibang topic, Doc Paulo. Itong masasabi nating paano nating masasabing active ang ating healthy aging? Paano maging active para maging healthy, no? Kasi kanina sabi mo katulad ng nangyari sa isang kaibigan natin, medyo na overstretch yata yung kanyang mga muscle, no? Paano bang kailangan natin gawin para maging active and healthy tayo? So anong klaseng exercise? Pag-usapan na natin Kapuro, yung yung importante yung healthy diet, yung pag-iwas sa mga bisyo. In terms of alcohol naman, hindi naman totally wala, no, moderate alcohol intake, no. So ang isa nating ipo-focus ngayon ehersisyo, no, pagiging active, no, pagiging pagkakaroon ng energy, no. Kasi minsan yung ibang senior citizen, nabanggit natin kanina, pag nagretiro, napipirmis na lang sa bahay, laging nakahiga, laging nakababad sa TV, laging nakaupo. So ayaw natin ng ganitong mga senior, no. Hindi siya kasama sa principle of healthy aging. Kasi pag sinabi natin healthy aging, active aging po yan. So gumagalaw, nag-exercise, laging bibo, laging may energy, maayos ang tulog, laging masayahin, mentally sharp. Pag tinanong mo, hindi yung parang maraming nakakalimutan. So importante dito po we maintain our active aging through exercise, pagkikilos. When you say exercise, hindi lang po physical exercise, Kapuro, even mental exercise. So kasama dito yung pagbabasa, pagsagot sa Sudoku, pagsusulat. Ako nagsosudoku pa ako. Correct. Maganda po 'yon. Crossword puzzle, Scrabble, anything that will stimulate the brain. Yung iba lumalabas yung nila, pagiging creative.
na Yan. nagdo-drawing, nagpe-painting, yung iba kaya pala, lumilikha ng mga kanta. So, di, sabi nga, maganda rin hindi po exercise yung hadlang yung ano. Doc Paulo, maganda rin exercise yung nagmamajong. Pwede po yan. Opo. Kasi gumaganon ka eh. Oo. Tapos nag-iisip ka. Para ka nagsiswimming kung tawagin nila, swimming, di ba? Tapos maganda nag-iisip po ka. yun, tama. Kahit nga po yung Kapuro, yung mga games, computer games, no? Kasi gumagalaw din ang daliri mo diyan. Tapos nag-iisip ka rin. So, pero yung mga senior, marami din. Takot na sa pagka ganyan computer game, mga IT at saka mga apps, takot na yung mga ibang senior eh. Pero dapat natin silang turuan. Opo, pwede, may mga naman senior na techie pa rin. Minsan pwede silang turuan ng mga anak nila, ng mga apo. Alam mo, Doc Paulo, meron akong isang organisasyon na kinasasalihan. Mag-plug-in ako. Bukod sa Seniors for Seniors, member ako ng mga techie seniors and retirees. Merong isang grupo ng techie seniors and retirees, no? May Facebook group kami. Doon sinusundan ko yung mga pag-uusap ng mga kaibigan ko roon. At alam mo ba kung anong inaaral namin ngayon? Nag-aaral kami ng Canva. Yes, oo. Yan ay isang bagong presentation skills na mas maganda kaysa sa PowerPoint at saka sa Word. Maganda po yan, opo. Maganda po yan mga ganyang mga activities para ma-stimulate po yung brain. Banggitin na rin natin yung nabanggit nyo yung mahjong. Yung baraha, yan. Yan, maganda rin pong yan, di ba? So, hindi pala katakataka kung bakit yung mga tsuhin at tsahin ko sa probinsya umaabot ng 88, 90. May tsahin nga ako, 93, nagtutong its pa eh. Oo, opo, tama po. Pwede sila magbingo. Ayun. Marami pong pwedeng pagkaabalahan para hindi po tayo na nagiging idle and dull sa pero sa alam bahay. mo, ang isang nawala kasi rito dahil naging urbanized na tayong lahat, nawala na yung community living, yung pagkakilala at pagsasama-samahan sa mga communities, no? Kung yung mga dating communities sa probinsya, magkakakilala pa sila. Pero dito sa mga urbanized areas, dito sa Metro Manila at saka sa suburbs, maski matagal na kayong magkapitbahay, hindi mo masyadong kilala yung mga kapitbahay mo kaya hindi ka nakakapag-socialize. So isa rin siguro ito sa dapat na magkaroon ng deliberate action ang mga local governments at saka mga community organization. Meron tayo diyang yung tinatawag na OSCA, no? Yung Office of the Senior Citizen Affairs. So lahat po ng syudad meron pong OSCA office. So siguro pwede silang makipag-coordinate doon sa mga OSCA branches ng bawat syudad kung yun ang gusto nilang maging kung gusto nilang maging parte sa yun sa senior citizen group. Meron po yan kasi by law po dapat po meron lahat po ng syudad, munisipalidad meron pong OSCA office. Opo. Oo, pero alam mo Doc Paulo, hindi lahat ng OSCA ay dynamic, hindi lahat ng OSCA ay active. May mga OSCA na pakuya-kuya-kuya lang yung mga tao doon sa munisipyo, no? Kailangan talaga may mga external organization katulad ninyo na magtutulak ng mga idea at saka mga programang ganito para magkaroon ng dynamism yung mga seniors, no? Isa yan sa iniisip namin sa grupo namin sa Seniors for Seniors, pero mahina pa kami, kokonti pa kami. Nagbi-build up pa lang kami. Institution building pa lang kami pero iniisip namin yan, no? So, mahalaga ito, no? Yan ang hangarin natin, Kapuroy. Na maging dynamic yung mga OSCA lahat ng OSCA chapters. Alam mo, ang isang dahilan kung bakit hindi dynamic kasi ang pamimili pa lang ng leader hindi na nila kontrolado kung sino-sino nakalagay diyan, kaya yung mga iba nawawalan ng gana. Dami raw OSCA na overstaying na, ang dami mga namumuno ng mga samahan na hindi naman sila ang namili. So yan yung mga feedback na dumarating sa akin na bakit ayaw mag-active ng mga ibang senior. And then yung mga iba, may mga contribution na hindi nila kayang sustentuhan, mga ganun. Pero mahalaga na dapat ay itong mga dynamics na to ay nakakascade sa mga OSCA para
itong active aging ay maging maayos na programa, no? Itong exercise, again, nabasa ko na para maging healthy, hindi naman kailangan intensive ang exercise mo. Basta meron ka lang forms of exercise. Ano ba mga nire-recommenda nyo mga exercise tungkol dyan? Tama Kapuroy, no? Simply walking po Kapuroy, 20 to 30 minutes, 3 to 4 times a week. Malaking bagay na po 'yon, no, sa sa mga senior citizen, no. Hindi tama kayo, hindi kailangan maging extensive, hindi kailangan malalaking muscle, hindi kailangan magpalaki ng katawan or magbuhat na mabibigat. Yung simple na paglalakad can also bring lots of health benefits po, hindi lang physically pati mentally. No, importante lang Kapuroy mag-stretching, no, bago mag-exercise, magsuot ng komportabling sapatos. At saka po importante mag-iinom po lagi ng tubig para hindi po na-dehydrate, no? Yan po ang ngayon papasok na po ang summer natin, Kapuroy. So very common yung mga dehydration, mga heat stroke. So importante mag-hydrate tayo, no? Kahit hindi tayo masyado pinapawisan, kailangan yung pinag-usapan natin Kapuroy, yung 8 to 10 glasses per day. Kailangan na-achieve natin 'yon para lalong-lalo na sa mga mag-start mag-exercise ngayong tag-init. Pero alam mo, again, Doc Paulo, no, sa mga rural communities, okay lang yung maglakad maraming lugar na paglalakaran. Pero sa mga urban communities at saka sa mga highly urbanized towns and cities, no, medyo mahirap. And then hindi lahat ng bayan may mga maayos na mga parke. At saka hindi accessible yung mga parke nila, no. Again, I hope this is a wake-up call sa mga LGUs at saka sa mga samahan ng mga seniors. I think we should push for more open spaces for seniors to do their exercise. More parks and more accessibility. Open spaces. Kasi ang isang problema dyan sino magdadala sa kanila dun sa parke? Kung medyo malayo yung parke dun sa kanilang komunidad, no? So, halimbawa, ako personally, wala akong parking malapit dito sa amin. So, ang ginagawa ko, umiikot na lang ako dito sa itong isang buong bloke ng subdivision na tinitirhan ko. Umiikot-ikot lang ako. Basta mineasure ko siya na ang isang distansya ko ay 200 meters. So, nagbibilang ako. Sabi ko, baka 4 kilometers ako. Binibilang ko na lang kung ilang rounds. Pag nagsawa ako sa clockwise, kina-counterclockwise ko para maiba-iba. And then pag minsan sinusubukan kong pumunta lampas dun sa aming subdivision. Kaya lang maganda po 'yon Kapuroy, no? Tama with the issue of yung open spaces po. Ang meron pong iba ngayon po Kapuroy, sa mall sila naglalakad, sa mall. So, yun nga lang wala doon yung fresh air, wala doon yung mga halaman at puno sana, pero pwede na rin po 'yon. Kung talagang wala tayong open spaces or parks na pwedeng puntahan, pwede na rin sila maglakad sa mga mall, at least nakakapag exercise pa rin po. Window shopping. Pero ang problema kasi sa mall, hindi ka papawisan. Ang pinapawisan sa mall yung bulsa ko Pagkakasama ko yung mga anak ko at saka yung asawa ko, pag nagmo-malling kami, pinagpapawisan yung bulsa ko Siguro lalagyan natin yung mga ng pantakip ng mata para diretso lang po ang lakad. Pati ako napapabili. Hindi, pero mahalaga, no? Maganda yung punto, dapat nag-exercise tayo at least 30 minutes a day, no? Kasi alam mo, kung hindi ka pala kumikilos, again, itong binasa ko nung weekend, sabi niya, pagka 20 minutes ka nang umupo, yung metabolic rate mo nagre-reduce na. Bumababa na yung metabolism mo after 20 minutes. So, kung isang oras ka nanood ng TV, Diyos ko, ang laki ng ibinaba ng metabolism mo, tapos ine-expect mo na mamamayat ka dahil nag-diet ka, hindi ka naman pala gumagalaw. So, bali wala pala yung diet mo dahil bumaba naman yung metabolism mo. So, hindi mo na-burn out yung kinain mo. Tama, Kapuroy, no? So, we encourage the senior citizen to be more active, no? Walk more, maglakad, ipasyal yung aso, maglakad, ipasyal yung apo. So, there are ways to you mentioned po pag walang lugar para pwede tayong mag-stretching sa loob ng bahay, mag-exercise sa loob ng bahay, no?
hindi kailangan lumabas. Pwede tayong yung mga bottled water natin, punuin natin ng buhangin. So yun ang gagawin dumbbells. Hindi na kailangan maging magastos, Kaporoy. Oo. So yun ang tinuturo namin sa mga senior, no? Kasi we want them to become active. So ayaw natin magliliit yung mga muscle nila. So pwede silang yung empty bottled water, plastic bottled water, lagyan nila ng buhangin. So yun ang gagamitin nilang dumbbells. Pero sana sana magkaroon din tayo ng mga programa ng gobyerno katulad nung ginagawa sa China at saka sa Japan, no, na yung palang Tai Chi ay mandatory pala yun, at saka yung sa mga Japanese companies may mandatory exercise pala sila pag umaga. Sana magkaroon din tayo ng mga ganun sa mga opisina rito sa Pilipinas o sa mga community, no? Yeah, maganda yun, Kaporoy, no? Yun lang Tai Chi pagka dati kasi ang trabaho ko kasi nagbibiyahe ako, nagmo-monitor ako ng mga projects sa iba't ibang lugar. Pag napapapunta ako sa Vietnam, naiinggit ako pag umaga, pag nagpupunta ako doon sa meeting ko, naglalakad ako, nakikita ko ang dami nilang nag-exercise ng Tai Chi o yung tawag nila, Gikong ba yun? Ganun ang ginagawa nila. Sabi ko sana sa Pilipinas maraming ganito. No? Sa atin, bihira ang mga parke na may mga area na nakakapag-exercise sa mga tao. Ang uso ngayon, Zumba, pero sa mga mall ginagawa. Opo. Although meron na rin mga seniors na sumasali dyan, no? Pero sa tama Kaporoy, mas maganda maengganyo natin yung mas maraming senior na mag-exercise. So sana may programa po na ganyan na merong magtuturo sa kanila. Yung sinasabi nyo, Tai Chi, maganda po yan, no? For physical, even mental health, no? Kasi kasama yung Tai Chi. Sa Tai Chi kasi sa Qigong, may kasama po meditation po yan. So tinuturo din po yung mindfulness, no? Para po bukod po sa pagbibigay ng lakas sa endurance sa physical na pangangatawan ng senior, no? Meron din po siyang mental may mental aspect po yan. Inggit na inggit ako sa mga mga taga Vietnam at saka mga taga China, mga ganyan. Pag naglalakad ako dun sa hotel ko papunta sa meeting ko, nadadaanan ko yung kasi ako pag naglalakad lang ako para may exercise din ako no. So napapanood ko, sabi ko naiinggit ako, sana ako sa amin merong community programs na ganito. Tapos merong regular na nagli-lead na program kasi pag kami nagli-lead maraming gustong sumunod sana balang araw ma-master ko yan para pagtanda ko gagawin kong personal kong proyekto sa sarili ko. Siguro pansamantala, Kaporoy, yung habang wala pa tayo ng mga big groups na ganyan, no? Siguro ang pwede nating i-advise o suggest sa mga senior natin is manood sila sa YouTube, gayahin nila sa loob ng bahay. So para kahit papaano meron na silang idea kung paano ginagawa yung Tai Chi kasi may mga videos po yan sa YouTube na pwedeng panoorin ng mga senior. Meron po yan. Ayun, sige, hanapin ko yun, hanapin ko. Hindi habang wala pa tayo nung nasasabi nyo na malalaking grupo na nagli-lead ng ganyan, so individual muna po, no? Meron po yan sa YouTube. Pero alam mo kasi pag minsan sa totoo lang pag ako lang sa sarili ko nagwo-walking ako, nag-i-stretching ako ganyan. Malungkot Hindi encouraging. Dati may kasamahan ako tuwing umaga, naglalakad kami. Ngayon tinatamad na yung mga kasama ko parang nakakawalang gana pag mag-isa ka lang. Oo. Siyempre mas masaya po talaga pag meron kang mga kasama. Kaya yung importante, gaya ng pinag-usapan natin kanina, part ng healthy aging, meron kang healthy community na support group na hindi lamang kasama mo sa pag-exercise, meron kang kakwentuhan at na pagbubuhusan ng mga hinaing o sama ng loob, no? Mahalaga rin ito. Socialization yan, importante po yan, no? Social skills po. Pagbo-volunteer po, Kaporoy, malaking bagay po 'yon, no? Yung magbo-volunteer ka sa simbahan, sa barangay para sa mga proyekto nila kasi meron nagkakaroon kayong going back sa pinag-usapan natin kanina, yung sense of fulfillment ba? Nakakatulong ka sa iba. Kagaya nung ginagawa niyo yung advocacy nyo na ganito, no, nagbibigay ng tips sa mga senior. So malaking bagay yon kasi it gives a sense of fulfillment sa senior citizen na pag nakakatulong sila,
nakakapag-ambag sila ng kanilang oras, mga talento, malaking bagay po yon para ma-push yung purpose po na pinag-uusapan natin kanina. Oh, pero alam mo, mahirap. Mahirap i-organize ang mga Filipino seniors. Kasi personally ako, meron akong Facebook page at nag-i-encourage ako ng mga seniors, nagpo-post ako doon ng mga issue, ganun-ganun. Kapag ka jokes at saka prayer, maraming nagpa-participate, nag-engage. Pero pagka mga healthy issues, finance issues, economic, mga ganyan, ayaw nila. Lalo na kung politics, ayaw nila. Liban lang kung malapit na eleksyon. So, anyway, pinag-aaralan ko pa kung paano ko may engage yung mga ibang seniors. Pero medyo mahirap sa Pilipinas. Or kulang lang ako sa creativity, hindi ko alam, pag-aaralan ko pa. Siguro kailangan lang po may mga kayo kasama na with the same passion. Meron kaming grupo nga, ito nga Seniors for Seniors, meron kaming Facebook group na tinatayo. Ayan ang isa sa mga iniisip namin. Marami kami mga iba't ibang action team na binubuo. Pero medyo mahigit 2 years na kami. Mabagal no? Actually, nagsimula kami nung panahon ng COVID, nabuo kami. Naging issue namin yan kasi health issue natin yan, COVID, no? So, na-unite kami laban sa mga restrictions ng COVID. Pero nitong mukhang pawala na yung COVID, pawala na rin yung mga active members namin. Kaya pinag-aaralan namin kung paano gagawin na ma-encourage na maging active. Katuwang nyo kami, Kapuroy, sa UBF dahil yan din po ang gusto namin sa UBF, no? Yung creating a community of active aging seniors. Yan po ang gusto natin, no? Looking forward sa sabi nga making the rest of your life the best of your life. So sige, pag-usapan natin, ano ba yung mga desirable na lifestyle na dapat nating i-practice para maabot natin yung active and healthy and productive aging? Ano ba dapat ang Kapuroy, karamihan ng na pag-usapan na natin, no, how to take care of your health, regular check-up, what type of diet that we should take in, ano ba yung tamang pagkain, ano ba yung right amount of exercise, no? Importante lahat po yan, no? We combine all of them, the different aspects of health, to create one umbrella of active aging, no? Importante dito yung yung collective efforts. Sabi nga, hindi lang ng private kundi public sector to really take care of the elderly. On the individual's part naman, yung sa senior citizen, importante nga yung you go back to sa libro pong nabasa nyo, yung having a purpose sa buhay. So paggising mo pa lang sa umaga, bakit ba ako binuhay pa? Bakit pa ako buhay pa? Ano ba yung purpose ko? Kasi pag ganun po, meron sense of fulfillment. Ito yung binabasa ko Ito yung binabasa ko, Ikigai. Yan. I read it for 2 nights, no? At ang dami kong natutunan. I hope I will have opportunity to share it with my fellow seniors. Pero yes, ang isa pa sa mahalagang nabasa ko rito, yung tamang pagtulog. Yes, Pwede bang pag-usapan natin yung pagtulog? Kasi alam mo, marami akong kausap na seniors pagdating daw ng 3:00 na madaling araw, gising na sila. Tapos hindi na sila makakatulog. Paano ba dapat ginagawa sa pagtulog? Okay, ganito po, no? Ideally po, we should get at least 7 to 8 hours of sleep, no? And however, sa mga seniors po, Kapuroy, may mga different factors that affects the sleep. No, yung iba diyan mayroong mga problems sa lalaki, prostate. Kaya't maya gigising para umihi, no, sa mga kalalakihan. Yung iba naman po may mga gamot na pampaihi. Halimbawa po yung mga diuretics, no? Mga gamot sa high blood po 'yan na ang side effect niya po iihi ka ng iihi. Ayun. Okay? Yung nababanggit natin kanina, Kapuroy, yung mga mental health problems. Pag ang isang tao may depression saka nervyos, anxiety, very active yung mind nila. Hindi sila mapakali. So ang tendency mo pag hindi mapakali, overthinking, isip ng isip, hindi ka makakatulog. No, marami pong kadahilanan. Yung iba naman mahilig magkape. Ano ba yung mga pampagising? Kape, alak, sigarilyo, tsokolate, tsaa,
Lahat po yan ang tawag natin. Coca-Cola. Coke, opo, soft drink. Lahat po yan ang tawag natin stimulants. So yan po, pag hirap na kayo makatulog sa gabi, iwasan na natin itong mga sinabi, pinag-usapan natin ng mga stimulants, no? Tsokolate, alak, soft drinks, kape, yan, iced tea, lahat po yan, stimulants po yan. At So saka yung pag drama. hirap ka na makatulog, Drama sa TV. isa pa rin yan, yung mga ano po, yung mga mahilig manood, gusto yung mahilig magbasa, gusto matapusin yung libro, tapusin yung series sa Netflix. So kailangan ano natin, marunong tayong mag-moderate, no? Ano ang pagdating, ang usually ang ina-advise natin Kapuroy, regular sleeping habits. Halimbawa, pagdating ng alas 9, patay na yung gadget, wala nang patay na yung TV, wala nang ilaw na nakabukas, para conducive yung kwarto mo na matutulog ka na lang talaga. Kasi minsan yung iba, kinakalikot pa yung cellphone, manunood pa ng TV, magbabasa ng libro o dyaryo. Pag nalibang sila, hindi na sila makatulog. Gusto na nilang tapusin yung libro, gusto na nilang tapusin yung pinapanood nila, lalo na kung series. So talagang ganyan yung nangyari sa akin itong weekend, ganyan yung nangyari sa akin. Hindi ko binitawan yung libro. Yun na nga po. So ang maganda lang naman sa mga seniors Kapuroy, pwede silang matulog sa umaga. Lalo na yung mga wala na sila, yung hindi na masyado busy. So pwede naman silang matulog ng umaga, no, to make up yung kakulangan ng oras na natulog sa gabi. Pwede naman silang matulog sa umaga. So ang cumulative pa rin, kailangan at least makabuo sila ng at least man lang 7 to 8 hours, no? 7 to 8 hours. hours. Tulog sa gabi at tulog sa umaga. So ang ideally ay 7 to 8 hours. Pagka sobra tulog, hindi rin maganda, di ba? Hindi rin maganda po pag sobrang tulog. Kasi nga po, sabi nyo nga, babagal ang metabolism, manghihina tayo. No, kailangan ando din tayo, kumikilos din tayo. Hindi naman hindi pwedeng laging nakaupo, laging nakahiga. So kailangan balansihin natin. May panahon may panahon para gumalaw, mag-exercise, may panahon para magpahinga at matulog. Pero may nagsasabi sapat na raw yung 5 to 6 hours, sapat na raw natulog 'yon. Well, yung iba po, depende nga po kung naka-adapt na yung katawan nila. So maaring sa kanila pwede na po yung 5 to 6 hours. Pero ang ano po kasi is mga at least man lang 6 to 8 hours o 7 hours at least man lang. Pero sama po kayo, yung iba po malakas na sila sa mga 5 to 6 hours. Wala naman pong problema ron kasi minsan sa hapon, sa umaga, nai-idlip naman sila. Okay. Kasi balita ko si Jose Rizal 6 hours lang matulog eh. Sige, bago tayo pumalaot may mga chat messages dito, no? May nagtatanong regular listener natin to, si Chu Arabejo, no? Sabi niya, saan daw may mga option para makapagpatingin sa mga services ng mga geriatrician kung hindi nila ma-afford yung mga mamahaling hospital. Okay, actually medyo marami na rin tayo medyo marami na rin tayo mga kasamang nag-training sa senior citizen, no. So unang-una sa mga kung i-avail natin yung mga libreng serbisyo sa mga health center. Hindi naman kailangan didiretso kayo sa geriatrician dahil yung mga primary care physicians natin ay magagaling na rin po para mag-screen at maggamot ng mga natin senior citizen. Pag may mga kaso lang na medyo nahirapan sila, then that's the time nire-refer sila sa amin sa mga espesyalista. Pero generally, the senior citizens can go to their health centers to avail of free consultation. Minsan may free medicines din sila. So pag ganun po, pwede na po kayong pumunta sa mga primary care physicians nyo sa mga health center sa barangay level po. Sa mental health, meron bang mga mental health po? Public clinics na may mental health? Sa mga government hospitals Kapuroy, usually may mga psychiatric department yan. Sa Ospital ng Maynila, meron kaming psychiatrist, 2 psychiatrist po na tumitingin sa mga problems with mental health, depression, anxiety, hirap sa pagtulog, yan. Meron po yan. Oo. Alam mo, importante ito, no? Kasi nagkaroon ako ng anxiety problem eh. Alam mo, maraming Pilipino pag nagpatingin sa
sa psychiatrist, akala nila baliw na, no? Hindi opo, tama po yan. hindi po Yun ang totoo dapat yung mabago, dapat yun ang mabago, kasi, no? alam mo, nagka-problema ako dati nung nagkaroon ng cancer yung ate ko at saka yung mama ko, no? Hindi ko alam na meron pala akong anxiety at saka depression. Ang nangyayari sa akin, kung ano-anong kumakati sa katawan ko, na hindi ko malaman kung saan nanggagaling. Tapos hindi ako nakakatulog. Yun ang Kung manifestation ano-ano po. ng check-up ang ginawa ko hanggang sa merong nakapagsabi sa akin, magpatingin ka sa sa psychiatrist. So nagpatingin ako, ayun, ginamot ako. And then meron pinainom sa akin medisina, nawala yung pangangati ng katawan ko, nawala yung anxiety ko. So from that time on, pagka meron akong mga konting issue na hindi ko maintindihan kung bakit hindi nagagamot ng mga regular na doktor, nagkukonsulta ako sa psychiatric doctor. Kasi tama po yan, Kapuroy. Yun po ang dapat kasi yung matanggal, pala, no? Opo, yung stigma ang po, kwento yun ang sa akin dapat ng doktor matanggal. ko, pag nagkakaroon ka ng stress, may mga chemical reactions na nangyayari sa katawan mo, pati sa nerve system mo at sa neurology mo, no? So nagkakaroon ng chemical reactions na yun yung nakakapag-trigger ng depression. Hindi ka naman baliw, no? Mga Pilipino kasi pagka nagpatingin sa doktor ng baliw na eh, no? Yun po ang dapat mabago, Kapuroy, yung stigma, no, na dapat maalis, no? In fact, ang dami-dami nating mga world leaders na na magagaling na went through mental health. Kasi iba yung stress iba yung mental stress malaking bagay yun. Imaginein mo dalawa yung pinapagamot ko na may sakit ng cancer, saan ko kukunin lahat ng pera noon? 'Di ba? So anyway, so meron para mga doktor sa mga public hospital na pwede ring tumulong sa mental health, no? May mga psychiatrists. Opo. Usually po, Kapuroy, meron psychiatric department ang mga government hospitals na they can see patients with mental health problems. Okay. Ang mga pediatrician, ilan na pediatrician sa buong Pilipinas? Marami po sila. Marami pong pediatrician, no? Sa mga kabataan naman po 'yan. So hindi pala sorry. Geriatrician. Geriatrician pala. Okay. Sorry. Iba po kasi yun po hindi kami ganoon kadami, pero usually naman like I said po, yung mga family doctors, mga internists, they can also see senior citizen patients. No? May training na sila. Yung mga problematic lang po na hindi nila kayang address. Sila lang po yung mga kailangang referral sa mga geriatrician. Pero mostly naman po ng mga issues and health concerns ng senior citizen can be addressed, can be healed and cured by mga family doctors and internists. Okay. Usually naman po meron kaming networking na pag hindi na nila kaya sa level nila, they refer them to the nearest geriatrician po. Iyon. Alam mo ba ang isa pang common sakit ng mga senior yung yung gout at saka yung arthritis at saka rheuma. Yes, opo. Sa mga public hospitals ba may mga ganung doktor? Opo, again po, po yan, family physicians and internists, no. We also have mga rheumatologists. Oo nga. Yes, meron po sa mga big hospitals po meron po yan. Kaya ko yung sinasabi, noong 33 years old ako, almost every week meron akong gout. Opo. And then, naghanap ako kung saan ako doktor. Sa pagkain. Oo. Naghanap ako kung saan doktor. Marami kasing internist na nagpapanggap na alam nilang gamutin Yun yung nakakatakot. Tapos ang pinainom sa akin, puro pampatanggal ng pain at saka pampatanggal ng inflammation. Pero hindi naman pala nagagamot. Lumala lang yung mga indicators ko sa SGPT, mga ganun sa kidney. So yun sinasabi ko kasi maraming doktor, hindi naman sila rheumatologist, pero ginagamot nila yung hindi nila kayang gamutin. Sana maraming rheumatologist tayong maituturo para yung tamang paggagamot ang makuha ng mga senior. Kasi marami namamatay sa kidney at sa liver dahil sa kaiinom ng maling gamot. Hanggang sa matuntun ko yung tamang doktor, napakamura nung gamot na binigay sa akin.
0.06 lang na colchicine at saka allopurinol. Yung ibang doktor, ang mamahal na mga pain reliever ang binibigay sa akin. Mga naproxen, mga kung ano-ano, mga sin-sin-sin na yan. Gaano ba karami ang mga rheumatologist na pwedeng gumamot? Yun totoo ha, kasi mga internist, yung mga iba nagpapanggap. I'm not familiar with the numbers, Kaporoy, no? Pero usually makikita naman yan, meron silang directory, meron silang group na yung mga accredited na rheumatologists. Online po, pwede nilang makita yan. Yun. Oo. Ako, pinapayo ko sa mga kapwa ko senior, pagka meron kayong ganyan, huwag kayong basta-basta lumapit sa mga internist na hindi rheumatologist kasi pain reliever ang ibibigay sa inyo. Opo. Kaya So importante far sa akin, ano, nagamot ako. Simple lang ang gamot na ginawa sa akin ng doktor. In-identify lang namin yung 3 pagkain na huwag ko nang kainin habang buhay. Ngayon, hindi na ako tinatamaan. Yung importante rin talaga, Kapuro, yung discipline, no? Discipline sa sa mga food restriction. Kaya hindi ko na siya kinakain. 3 lang. Meron dito si Sister Rita Aquino, sabi niya, isang problema sa mga seniors yung nagkakasakit ng pneumonia. Tapos wala silang pneumonia vaccine. Tapos yung mga munisipyo daw ay hindi naman lahat binibigyan ng pneumonia vaccine yung mga seniors. Ano ba masasabi niyo rito, Doc Paulo? Actually, required talaga yung mga seniors to get the annual flu vaccine saka yung pneumonia vaccine, no? Kasi kasabay ng pag-edad, humihina na po ang immunity saka resistance ng isang senior. So kailangan talaga nila to, no? I think in some municipalities and the cities, binibigay ito ng libre sa mga seniors, no? Hindi ko nga lang alam kung na-implement ng correctly. Kasi po sa ibang syudad, sa ibang mga big cities po, binibigay po to yung flu sa pneumonia vaccine na libre sa mga seniors. Libre. Oo. Yes. So siguro kung yun ang una nilang gawin na makipag-coordinate sa barangay kung available ito for free sa kanila. Kung hindi man siya libre, siguro mag-canvas muna sila kung saan sila makakamenos and always use their senior citizen discount. Yeah. Pero alam mo, kami ilang beses na kami nagpaturok sa kung minsan ng Mercury at saka ang Watson meron silang regular vaccination mas mura. Yes, opo. Nasubukan ko na pareho yung Watson at saka yung Mercury kami ng wife ko. Yeah, so, importante po yung mag-canvas muna po kung saan makakamenos. Oo. So, always check pala, Kaporoy, ha? Always check yung mga medications kung kung expired, ha? Kasi minsan yung senior, hindi na nakikita, expired na pala yung mga nabili nilang gamot, naiwan sa drawer, naiwan sa bag. So, sa bahay. Always check on the expiration ng gamot, no? Kasi you might be taking the right medicine pero expired na. Wala na po yung safety sa efficacy. Pero may mga LGU yata nagbibigay din ng expired na gamot eh. Yun yung mga feedback sa amin. Na mga expired na gamot. Kaya nga po always check, no? Pag meron mga ganitong cases, dalhin niyo po sa sa barangay or sa mayor's office. Anyway, Doc, mukhang malapit na maubos ang oras natin, So, ano ho bang magandang gawin para ma-promote ang programang healthy and active and productive aging? Paano ba natin ito ma-promote sa mga kasenyor sa buong Pilipinas? Okay, Kaproy, maganda yung discussion natin ngayong hapon, no? This is one way to promote, no? At least meron tayong na-educate, na enlighten ng mga senior citizen on how to age gracefully and how to practice healthy and successful aging. So siguro importante dito is yung is to start with themselves. Yung mga senior citizen magsimula sa sarili. So discipline themselves to practice what they learned today, what they read, no? Sabi nga, do not presume na alam mo lahat, or you can always learn new things, no? So it starts with our thoughts, no? We have to have a positive mindset, always have practice po yung natin, yung healthy aging, no? Healthy diet, exercising, socializing, health promotion, get your vaccination, get your regular check-up, no? Magpasuri,
become more volunteer sa simbahan, volunteer sa barangay, volunteer to join a group. No, importante yung ganun to keep ourselves busy. Huwag tayong retired doesn't mean na magre-rest ka na lang, no? Sabi nyo nga, Kapuroy, when you retire, you can still do so many things. No, yung mga dreams mo na hindi mo na na fulfill, you can get that. Gusto mo matuto maggitara, gusto mo maggumuhit, magpainting, gumawa ng musiko, maraming pwedeng gawin, no? Importante lang yung mindset natin, no? To always be active, always have a ikigai, always reason have a for purpose living in life. Yes, a purpose-driven life, no? Always have that passion, that energy. Kailangan hindi mawawala 'yon. Kasi pag nawala na 'yon, doon magsisimula yung panghihina, pagkakaroon ng sakit, yung pagkakaroon ng depression. So kailangan tayo always be energetic, vibrant. It starts with sa pagising sa umaga, Kapuroy, the attitude of gratitude. Yeah, Gumiti, tumawa, no, maging masayahin. Yan, yung mga importanteng aspeto, no, sa pagkakaroon ng part of sa healthy and successful aging. Yun. Sabi nga nung mga Hapon paggising mo sa umaga, una, pasalamat sa Panginoon. Pangalawa, pasalamat ka sa mga ninuno mo. Pangatlo, pasalamat ka sa mga kapamilya mo. Pangapat, pasalamat ka sa mga kaibigan mo. Tapos pasalamat ka sa sarili mo. Yan. Oo, importante yung yung attitude ng pasasalamat tuwing paggising. So siguro kasama yung dapat sa dasal natin. Huling tanong, Doc Pao. Meron ka bang alam na existing na mga programa ng national government on promoting active and healthy aging and productive aging? May mga tumatagpo bang programa? Natin kanina, meron tayong Senior Citizen Act, Kapuroy, no? Ito yung usually ang programa ng government, iba kasi yung national government sa local government, no? So sa national government, marami silang programa sa senior citizen. Meron silang mga supplementary feeding program, mga social pension, yung mga senior citizen na nakalabas ng bilibid, binabalik nila sa society, no? Marami po yan. Meron mga reintegration. Yes, reintegration, no? Kasama po yan. Of course, yung mga benepisyo dapat inaalam din ng mga senior. Benepisyo sa PhilHealth, sa SSS, GSIS, mga social fund, no? Usually merong katumbas yan sa local sa national government. So dapat alam din ng mga senior yung mga karapatan nila, no? Especially, Kapuroy, pag-usapan natin lang sandali yung mga abused na senior citizen, no? Wag nilang hayaang ina-abuse sila sa pamilya, sa community, no? Ipaglaban nila yung karapatan nila. So meron tayong mga OSCA office na pwedeng puntahan, na kung meron tayong mga pangangailangan or meron tayong gustong mga hinaing na gusto nating iparating sa government, meron po tayong OSCA office. So hopefully nga lang maging mas dynamic po sila. Ayun. Actually, maraming senior familiar diyan sa mga programa ng gobyerno. Ang isang issue lang natin talaga ay gaano ba ka-effective, ka-efficient, ka-participatory, ka-democratic ang implementasyon ng mga programang ito, no? Kasi iba-ibang LGU, iba-iba, no? Alam mo, nakakainggit yung mga ibang LGU na magagandang programa, na naririnig natin yung kwento ng Maynila, ng Makati, ng Pasig, no? At may mga iba pang mga magagandang programang mga ibang munisipyo sa probinsya, no? Pero mas higit ho sa nakakarami ang walang matinong programa, no? And then yung mga OSCA, marami ring OSCA matitino, pero ayon sa feedback natin, marami mga tinatawag na mga federasyon ng mga senior citizen na kontrolado ng mga politika at tinidiktahan ng mga politika na hindi naman involve ang mga seniors, no? So isa sa importanteng karapatan ng bawat mamamayan, at sinabi mo ito kanina na mahalaga yung karapatan, yung karapatan nating mag-organisa at sumama sa mga organisasyon, no? Huwag tayong patatali sa mga politikang organisasyon. Pwede naman tayong bumuo ng sarili natin kung hindi tumatagbo ng maayos yung nasa malapit sa atin. At tingin ko
Maraming bagay ang kailangan harapin para sa isang productive and healthy and active aging, no? Maraming mga programang hindi pa nailalagay. Marami mga facilities na dapat ilagay, no? At sana ay mailagay 'yun. Sige, maraming salamat Doc Paulo. Siguro if you have any other parting words or messages, maybe you can share a little bit of your time. Yes, again Kapuroy, maraming salamat sa opportunity na to, no? So on behalf of UBF, wherein I'm part of as a volunteer doctor. So maraming salamat sa mga nakinig. So ako po ay masaya at nakapagbigay ng konting kaalaman at maganda po yung naging discussion natin, Kapuroy, tungkol sa mga pag-promote ng healthy aging, no? Active and successful aging. So hopefully yung mga nakapakinig ngayon, they will put into practice yung mga napag-usapan natin, Kapuroy, no? So we want everyone to stay healthy and live long. Maraming salamat po. Ayun. Ayan mga kasenyor, no? Ang ganda ng pinag-usapan natin. Sa totoo lang, kulang ang oras, ano? Marami pang dapat pag-usapan. Hindi pa namin napag-usapan ni Doc Paulo yung mga institutional programs, yung mga physical facilities na dapat ilagay, no? At sana magkaroon pa ng iba pang pagkakataon para mapalawig itong pag-uusap na ito, no? Bago lang akong magpaalam, una gusto ko pasalamatan si Doc Paulo sa kanyang mayaman na mga karanasan at kaisipan na binahagi sa atin, no? At gusto ko ring ibahagi sa inyo mga kapatid. Kanina habang nag-aantay kami ng oras, pinag-usapan namin ni Doc Paulo itong Ikigai, no? I-share ko lang sa inyo itong binabasa kong libro, no? Ikigai. Ito ay isang prinsipyo ng mga Hapon, yung mga nakatira sa Okinawa, kung bakit umaabot sila ng hanggang 120 years, no? Kanina may pinag-uusapan din kami ni Doc Paulo na yung mga blue zone, no? Actually, may mga blue zone sa buong mundo. May 5 lugar na kung saan ang mga tao umaabot ng lampas 100, no? Ito yung unang-una yung Okinawa, Japan. Pangalawa yung Sardinia, Italy. Pangatlo yung Loma Linda, California, USA. Pang-apat yung Nicoya Peninsula ng Costa Rica. At pang-5 yung Ikaria, Greece. No, kung gusto niyo humaba ang buhay niyo, mag-research kayo, basahin niyo yung blue zones at saka yung Ikigai ng mga Hapon, no? And of course, para humaba ang buhay natin, exercise, matulog na mahaba, kumain ng tama, at laging may positibong pagtanaw sa buhay. Yun lang po at maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli po at sana magkita-kita po tayo muli. Maraming salamat ulit sa KOSE at sa United Bayanihan Foundation na ating kapartner ngayong araw na to. Goodbye and see you again next week.